Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2321 hanggang Kabanata 2330. Kabanata 2321. Isang sandali pa, ang original Water King body ay naging isang patak ng tubig na kasing linaw ng isang maliit na diamante. Mutant Xenogeneic King nahuli. Original Water King, Mutant Xenogeneic Gene natagpuan. Nakakaramdam ng medyo kahinaan, lumabas si Hansen sa kanyang Super God Spirit Mode. Nang tumaas ang kanyang katawan at antas, ang oras na magagamit niya ang Super God Spirit Body ay may posibilidad na tumaas din. Ngunit kahit na ganoon, ang pagsisikap ay nagdulot sa kanya ng maraming kapangyarihan. Napakahirap para sa kanya na mapanatili ang kanyang Super God Spirit Mode sa loob ng anumang haba ng panahon. Kung magiging Diyos ako, iniisip ko kung magagamit ko ang Super God Spirit Mode sa loob ng mahabang panahon. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos ay nilamon niya ang patak ng tubig at ginamit ang kanyang Blood Pulse Sutra at Blood Pulse Plunder upang linisin ito. Katulad ito sa ordinaryong proseso ng paglilinis ng mga bagay tulad ng mga pakpak ng dragon at ng stone cow. Matapos linisin ng Blood Pulse Sutra ang patak ng tubig, nakakuha si Hansen ng isang bagong kapangyarihan ng Blood Pulse Gene. Ngunit sa oras na ito ay isang King Class Blood Pulse Gene power. Tumalon ang puso ni Hansen. Naramdaman niyang ang kanyang katawan ay naging transparent na likido at mukhang gawa ito sa tubig. Ito ba ang kapangyarihan ng original Water King body? Napakasaya ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang katawan upang paghiwalayin ang mga alon at alon ng tubig. Lumikha siya ng isang Water Area of Effect attack. Eksakto itong kapareho ng ginamit ni Bai Yi sa kanya. Kung makakakuha ako ng ilang higit pang Mutant King Xenogeneic Genes, o kahit isang deified Mutant Xenogeneic Gene, kung gayon ay magiging hindi matatalo ako. Talagang minahal ni Hansen ang kombinasyon ng Blood Pulse Sutra at Blood Pulse Plunder. Ngunit nakaramdam si Hansen ng paparating na sakit ng ulo nang isipin niya ang mga bunga ng pagkamatay ni Bai Yi. Kinita niya ang benepisyong ito sa pamamagitan ng pagpatay kay Bai Yi, ngunit tiyak na magsisimula ng investigasyon si Haring Bai. Magiging mahirap gamitin ang kanyang bagong kakayahan ng hindi nakakaakit ng hinala. Malalaman ni Bai Ling Shuang na si Bai Yi ay nakaharap kay Hansen. Kahit na hindi alam ni Bai Ling Shuang, ang Extreme King ay tiyak na may isang taong tulad ni Mr. White sa kanilang piling. Marahil ang ilang espesyal na Geno Art doon ay makakatulong sa kanila na maghinuha na si Hansen talaga ang pumatay kay Bai Yi. Ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura at Purple Eye Butterfly upang burahin ang anumang bakas ng kanyang pagiging naroon. Maaari siyang maaliw sa kaalaman na ang Super God Spirit Mode ay hindi mag-iiwan ng anumang ebidensya. Walang sino man ang dapat na makaalam kung ano talaga ang nangyari doon. Ang Super God Spirit Body ay talagang hindi nag-iiwan ng anumang bagay. Imposible para sa kanya na matuklasan ng isang simpleng Geno Art. Ngunit namatay si Bai Yi kung saan lumitaw si Hansen at hindi gaanong maraming gwardya ang pupunta sa Planet King Kong. Kahit na wala silang ebidensya na siya ang responsable, maaaring magpasya si Haring Bai na patayin ang lahat ng mga sospek para lang sa kalokohan. Hindi na nanatili si Hansen sa Planet King Kong ng mas matagal. Kinuhang muli niya ang katawan ng Metal Doll at umalis. Kailangan niyang makahanap ng paraan upang makatakas sa kaharian ng Extreme King kung ang kanyang pagpatay kay Bai Yi ay mailalantad. Sa katunayan, ang pananatili doon ay masyadong mapanganib na. Umalis si Hansen sa Planet King Kong at bumalik sa space station. Doon, naghintay siya ng isang airship na magdadala sa kanya palayo sa Knight's Paradise. Isang babae ang lumapit at umupo sa tabi ni Hansen. Diretso siyang tumingin sa kanya. Kapatid 16, ginamit mo ba ang Return to Origin? Tanong ng babae nang may pagkagulat. Tumalon ang puso ni Hansen, at sinubukan niyang gayahin ang boses ni Bai Yi. Malamig niyang sinabi, ang Hansen na iyon ay medyo mabuti para pilitin akong gawin ito. Bai Ling Shuang, sinubukan mo ba akong lokohin? Tumawa si Bai Ling Shuang. Kapatid 16, ikaw ang nagdesisyon na pumunta doon. Hindi ko kasalanan na ang mga bagay ay naging ganito, ngunit sa pamamagitan ng pagsasama ng iyong sarili kay Hansen, masasabi ko sa iyo na mas maganda ka na ngayon. Bai Ling Shuang. Matigas ang mukha ni Hansen.
Ginamit niya ang original Water King body, at ang kanyang buong katawan ay naging transparent na tubig. Ang Water King Area of Effect ay kumalat upang balutin ang buong space station. Kapatid 16, bakit ka ganoon kagalit? Tumayo si Bailing Shuang sa loob ng Area of Effect, ngunit tila hindi siya naapektuhan. Para bang ang nakakatakot na pagkalat ng tubig ay walang epekto sa kanya. Ang asul na liwanag ay lumiwanag sa paligid ni Bailing Shuang, at ang kanyang magandang ngiti at sexing katawan ay nagparamdam sa kanya na parang isang diyosa na bumaba mula sa langit. Mukhang walang anumang bagay sa mundo ang makakapagdumi sa kanya. Ang asul na liwanag ni Bailing Shuang ay kumalat, at ito ay nag-freeze sa water area of effect ni Hansen. Kumaway siya ng isang kamay at sinira ito, na nagpapahintulot sa mga piraso na magkalat sa sahig. Nagulat si Hansen. Si Bailing Shuang ay kalahating Diyos. Nasa tuktok din siya ng kanyang liga. Mas malakas siya kay Bai Yi. Sinira ni Bailing Shuang ang area of effect, at pagkatapos ay nawala ang asul na liwanag. Mahinahon niyang sinabi, ginawa mo ang kailangan mong gawin. Hindi ko kakalimutan ang ipinangako ko sa iyo. 2 gabi mula ngayon, pumunta sa Night Charm Town. Hindi kita babayaran ng mas kaunti kaysa sa halagang napag-usapan natin. Pagkatapos noon, umalis si Bailing Shuang. Pagkatapos maglakad ng 2 hakbang, naisip niya ang isang bagay. Lumingon siya at sinabi, kapatid 16, dahil nagsama ka na sa katawan ni Hansen, dapat mong gamitin ang kanyang pagkakakilanlan habang kaya mo pa. Ano ang gusto mo ngayon? Sigaw ni Hansen. Ang babae ay inalis ang isa sa kanyang mga kulay gintong buhok mula sa kanyang noo at ngumiti. Nagdala si Hansen ng isang kalahating Diyos na Xenogeneic. Dapat kang pumunta at kunin ang lahat ng mayroon siya. Nakita ko ang mga Xenogeneics, at ang kanilang mga genes ay mabuti. Ang isa sa kanila ay maaaring maging Diyos. Makakakuha ka ng maraming bagay sa pamamagitan ng pagkuha ng isang Xenogeneic na tulad noon. Hindi mo na kailangang sabihin sa akin iyon. Alam ko kung ano ang gagawin. Mapanuyang tumingin si Hansen sa kanya. Tandaan, sa 2 araw, Night Charm Town. Nakangiting sinabi ni Bailing Shuang at walang sinabi pa. Tumayo siya at umalis sa space station. Ang ulo ni Hansen ay umikot sa pagkalito. Ito ay isang komplikadong sitwasyon, at ngayon ay kailangan niyang gumawa ng desisyon. Inisip ni Bailing Shuang na si Bai Yi ay si Hansen. Ang isang ordinaryong duke ay talagang hindi makatiis sa naranasan ni Hansen. Kahit na ang karamihan sa mga piling tao ng King Class ay hindi makakaligtas sa kamay ni Bai Yi. Ang tanging magandang bagay para kay Hansen ay ginamit ni Bai Yi ang kanyang return to origin. Alam ito ni Bailing Shuang. Pagkatapos niyang gamitin ang return to origin, si Bai Yi ay magmumukhang si Hansen. Sa huli ay babalik siya sa kanyang orihinal na anyo, ngunit ito ay isang mabagal na proseso. Ngayon na mayroon si Hansen ang original Water King body, maaari niyang mapanatili ang kanyang pagkukunwari bilang Bai Yi. Maaari siyang magkamali na si Prinsipe 16 ng Extreme King. Ito ay magiging mas ligtas kaysa sa pag-alam ni Haring Bai na si Bai Yi ay patay na. Kung nagtagumpay si Bai Yi sa Return to Origin, kung gayon ay maaari niyang kunin ang lahat ng pag-aari ni Hansen, kabilang ang kanyang mga alaala. Ngunit nilinis lamang ni Hansen ang mutant gene ni Bai Yi. Mayroon siya ng original Water King body, ngunit wala sa mga alaala ng lalaki. Ang pagtatangka na mapanatili ang kanyang pagkukunwari bilang Bai Yi ay magiging mapanganib. Mayroon pa ring magandang pagkakataon na mailantad siya. Wala na akong magagawa, gayunpaman. Kailangan kong subukan. Sinubukan ni Hansen na kumalma, at naisip niya kung ano ang gagawin sa susunod. Ayaw niyang magdulot pa ng anumang hinala. Ngunit wala ni Hansen alam tungkol kay Bai Yi. Mula sa kanyang maikling panahon ng pagmamasid, si Bai Yi ay isang lalaking hindi masyadong nag-iisip ng malayo. Kahit na ganoon, kailangan kong hanapin ang Blood Kirin at ang iba pa. Pagkatapos ay kailangan kong pumunta sa bahay ni Bai Yi. Ginawa ni Hansen ang desisyon sa kanyang puso. Hindi siya mag-aatubili. Sa nangyari, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukan. Kabanata 2322. Habang papunta sa Planet Wind Zone, nagpadala si Hansen ng isang nakakode na mensahe. Huminga ng malalim si Hansen bago ay type ang numerong nais niyang ipadala ang mensahe. Ito ang numerong binigay sa kanya ni Mr. White. Sinabi sa kanya ni Mr. White na kung may emergency, maaari siyang magpadala ng nakakode na mensahe sa numerong iyon. Pagkatapos, hahanap siya ng paraan para makipag-ugnayan ulit kay Hansen. Ang code ay simple. Sa halip na ipaliwanag ng eksakto kung ano ang nangyari, sinabi lang ni Hansen na may emergency. Pagkatapos ipadala ang mensahe, mahinahong naghintay si Hansen.
Makalipas ang kalahating oras, nabuhay ang kanyang komunikador. Isang hindi kilalang numero ang nagpadala sa kanya ng mensahe. Binuksan ito ni Hansen. Muli, ang mensaheng ito ay nakasulat sa code. Binasa ito ni Hansen at naunawaan ang sinasabi sa kanya. Sumunod ka. Ang impormasyong kailangan mo ay nasa bahay niya, at dapat kang pumunta doon ngayong gabi, basang-basa ni Hansen, at ang kanyang panga ay bumagsak sa sahig. Alam ni Mr. White na pinatay ni Hansen si Bai Yi, at higit pa rito, alam niya na si Hansen ay kasalukuyang nagkukunwari bilang Bai Yi. Nang sabihin ng mensahe na, bahay niya, dapat itong tumutukoy sa bahay ni Bai Yi. Kahit na ang kanyang nakakode na mensahe ay naisalin, walang sino man ang makakaalam kung ano ang tinutukoy ng mensahe. Kahit na hindi niya alam kung paano nalaman ni Mr. White, gusto siya nitong magpatuloy sa pagkukunwari. At nangangahulugan iyon na maaari siyang magtagumpay sa panlilinlang. Ang impormasyong tinutukoy ni Mr. White ay dapat na impormasyon tungkol kay Bai Yi. Kung nagawa ni Hansen na makuha ang impormasyong iyon, maaaring matuto siya ng higit pa tungkol kay Bai Yi. At iyon ang magpapadali sa panlilinlang para sa kanya. Ang pangunahing problema sa ngayon ay wala siyang alam tungkol kay Bai Yi. Sa kasalukuyan ay hindi niya alam kung saan nakatira ang lalaki. Hindi niya alam kung may ibang nakatira sa bahay ng lalaki o kung mayroon siyang mga kaibigan. Wala siyang kahit isang pahiwatig. Kung magpupunta siya roon ng may tapang, natatakot si Hansen na mailantad ang kanyang pagkakakilanlan. At tungkol sa impormasyong pinag-uusapan ni Mr. White, hindi alam ni Hansen kung saan ito hahanapin. Nang makarating si Hansen pabalik sa Planet Wind Zone, wala nang nagpadala si Mr. White ng anumang karagdagang mensahe. Binigyan na niya si Hansen ng lahat ng tulong na magagawa niya. Ngayon, kailangan lang gawin ni Hansen ang lahat ng kaya niya. Nag-research si Hansen ng ilang impormasyon kay Bai Yi, ngunit ang kanyang natagpuan ay hindi masyadong detalyado. Siya ang ika-16 na anak ni Haring Bai. Maalam siya sa pagmamanipula ng tubig, at siya ay isang napakahambog na tao. Ang kanyang ina ay isang siren, ngunit namatay na siya maraming taon na ang nakararaan. Nakahinga ng maluwag si Hansen. Kung ang ina ni Bai Yi ay nasa paligid pa, malamang na mailantad na niya si Hansen sa sandaling makilala niya ito. At tungkol kay Haring Bai, hindi talaga nag-aalala si Hansen. Si Haring Bai ay may maraming mga anak at apo. Bukod sa mga tunay niyang pinapahalagahan, kakaunti lamang ang nakakakita sa kanya. Si Bai Yi ay hindi isa sa mga paboritong anak. Ang sibilisasyon ng Siren ay nawasak na, at ang ina ni Bai Yi ay tumakas sa Extreme King pagkatapos. Ginawa siyang isa sa kanyang mga asawa ni Haring Bai. Walang sino man si Bai Yi na sumusuporta sa kanya, kaya siya ay isang ordinaryong prinsipe lamang. Ang talento ni Bai Yi ay hindi masyadong masama, ngunit hindi siya masyadong sikat sa mga prinsipe. Ang kanyang ugali ay masama, at siya ay isang napakahambog na individual. Matakot din siya, wala siyang gaanong ari-arian, at hindi rin niya gusto ang kanyang ama. Dahil doon, ang kanyang pag-unlad ay naantala. Kahit na si Bai Yi ay mas matanda kay Bai Wei, hindi naman siya gaanong umunlad kaysa sa kanya. Tinulungan siya ng kanyang planeta na maging king class, ngunit iyon lang iyon. Walang ibang mga resources na magpapabuti sa kanya. Iyon lang ang natutunan ni Hansen. Tungkol naman sa kung sino ang nasa planeta ni Bai Yi at kung anong mga kaibigan ang maaaring mayroon siya, iyon ay impormasyong hindi niya matututunan sa internet. At tungkol sa itsura ng planeta at kung anong uri ng mga gusali ang naroon, wala ni Hansen alam. Hindi pa siya nakakakita ng kahit isang larawan ng lugar. Nang makarating siya sa Planet Wind Zone, tumakbo si Hansen kung saan nakatira ang Blood Kirin. Si Bai Wei ay kasalukuyang nagsasanay pa rin sa King's Garden, kaya wala siya sa Planet Wind Zone noon. Tinipon ni Hansen si Bauer, ang Blood Kirin, at ang maliit na pulang ibon, pagkatapos ay iniwan nila ang planeta at sumakay sa isang barko patungo sa Planet Water Zone ni Bai Yi. Ang Planet Water Zone ay nababagay sa pangalan nito. Ang buong planeta ay natatakpan ng tubig, o hindi bababa sa karamihan nito ay. May ilang mga isla na nakikita, ngunit madaling makaligtaan ang mga ito. Maraming mga nilalang ang naninirahan sa dagat nito, at ang water element body ni Bai Yi ay isang magandang tugma para sa pagsasanay doon. Sa pangkalahatan, ito ay isang magandang planeta. Ngunit hindi nakakita si Hansen ng anumang mga bayan sa ibabaw ng planeta. Naisip niya na dapat itong nasa ilalim ng dagat. Kinakabahan na si Hansen. Hindi niya alam kung saan hahanapin ang underwater city ni Bai Yi. Kung magsisimula siyang mag-ikot ng walang direksyon, magmumukha siyang isang kainahinalang tao. Kung siya si Bai Yi, walang paraan na makakalimutan niya ang daan pauwi. Hindi lang siya magdi-dive sa dagat at maglalangoy ng walang direksyon.
Pumasok si Hansen sa atmosfera ng Planet Water Zone, sinusubukang alamin kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla, isang tao ang tumalon mula sa tubig para batiin si Hansen. Sino ka? Bakit ka napunta sa Planet Water Zone? Sigaw ng tao kay Hansen. Tumingin si Hansen sa babae, tinitignan ang kanyang asul na buhok at kakaibang katawan. Ang babae ay hindi mukhang isa sa Extreme King. Ang kanyang mga tainga ay parang asul na hasang ng isda. Wala rin siyang maayos na mga binti. Ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay buntot ng isda. Mukha siyang isa sa Ghana, ngunit medyo naiiba lamang. Isa ito sa siren, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Hindi mo ba naaalala ang iyong prinsipe? Malamig na sigaw ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang original Water King body at nagpakita ng isang water area of effect para itali ang Siren Lady at hilahin siya palapit sa kanya. Ang aking prinsipe, ikaw ba iyon? Nanlaki ang mga mata ng Siren Lady. Nagulat siyang tumingin kay Hansen. Ang aking prinsipe, ginamit mo ang return to origin. Kung alam mo na ginamit ko, huwag mong sayangin ang aking oras. Magmadali at magayos. Kakailanganin ko ng kaunting privacy habang inaako ko ang katawan, sabi ni Hansen. Pagkatapos, inilabas niya ang water away at pinalaya ang Siren Lady. Ang Siren Lady ay mukhang natatakot, at sinabi niya, "Opo, gagawin ko po." Pagkatapos noon, iniwagayway niya ang kanyang buntot at lumangoy pabalik sa kalaliman ng dagat. Tahimik na sinundan siya ni Hansen. Lumangoy siya sa karagatan at nakakita ng isang underwater city sa ilalim ng mga alon. Para itong isang bagay mula sa isang engkanto. Ang buong lungsod ay nababalot ng isang banal na asul na liwanag na naghihiwalay nito sa tubig. Mukhang kamangha-manghang. Siyempre, ang kapaligiran dito ay mas maganda kaysa sa kapaligiran ng Planet Wind Zone, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Sinundan niya ang babae papasok sa underwater city. Nakakagulat nang makapasok siya, natuklasan niya na ang magandang underwater city ay talagang marumi at puno ng basura. Maraming mga gusali ang sira at gumuho. Milyon-milyon ay maaaring nakatira sa underwater city na iyon, ngunit nang makapasok siya sa lungsod mismo, walang nakatira doon maliban sa Siren Lady, na ang pangalan ay Lily. Mukhang ang prinsipe 16 na ito ay hindi rin nabubuhay ng maayos, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Kabanata 2323. Nang malapit na sila sa gitna ng lungsod, nanlaki ang mga mata ni Hansen at Bauer. Ang magandang plaza sa karagatan ay puno ng basura, ngunit ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang presensya ng mga bungo. Marami sa kanila mula sa iba't ibang lahi. Nakasalansan ng mga ito sa paligid ng plaza, na sinisira ang tanawin gamit ang kanilang madilim at maduming mga ibabaw. Ngunit ang plaza ay naglalaman lamang ng mga bungo. Walang mga bangkay na may buto sa paligid. Tiyak na si Lily ang nag-iisang nakatira rito. Nagulat si Hansen. Hindi nagtagal ay nilampasan nila ang plaza at dumating sa isang magandang palasyo. Malinis ang lugar na iyon, at may mga gwardya na nakatayo sa harap nito. Magiging maganda kung si Lily lamang ang nandito. Bamantong hininga si Hansen. Si Lily ang nangunguna kay Hansen. Nang makarating sila sa harap ng palasyo, itinaas ng dalawang gwardya ang kanilang mga sandata na parang sibat para pigilan sina Lily at Hansen. Mga ginoo, pakisabi sa prinsesa na bumalik na ang kanyang maliit na prinsipe. Prinsipe, nasaan ang prinsipe? Matigas na tanong ng isang gwardya. May mali rito, naisip ni Hansen. Kahit na hindi nakilala ng mga gwardya si Bai Yi dahil mukhang ibang tao siya, hindi dapat sila nagsasalita ng ganoon. Nang banggitin nila ang prinsipe, hindi mukhang nirerespeto nila siya. Habang iniisip ito ni Hansen, ipinaliwanag ni Lily na ginamit ni Hansen ang return to origin. Maghintay kayo rito. Pagkatapos marinig ang kwento, matamang tinitigan ng isang gwardya si Hansen at pagkatapos ay pumasok sa palasyo. Nakaramdam ng kakaiba si Hansen. Alam na ngayon ng mga gwardya na siya si Bai Yi, at bastos pa rin ang pakikitungo nila sa kanya. Nagsisimula na siyang mag-alala. Ang dalawang gwardya ay mga siren din. Si Bai Yi ay anak ng isang dating birheng siren. Kahit na hindi siya prinsipe, hindi dapat siya tretuhin ng ganoon. Hindi alam ni Hansen kung ano ang nangyayari, kaya tumigil siya sa pagsasalita at nagmasid para makita kung ano ang mangyayari. Ang aking prinsipe, pakisuyong huwag magalit. Ang prinsesa ay nasa masamang kalagayan nitong mga nakaraang araw. Dapat mo lang maghintay ng kaunti, alalang sinubukan ni Lily na aliwin si Hansen. Huminga si Hansen at sinampal ang isa sa mga gwardya sa mukha. Ang kapangyarihan ng original Water King body ay nagpadala sa gwardya na lumipad. Nabangga siya sa isang haligi ng palasyo at nagdugo.
Napakahirap para sa kanya na bumangon. Tahimik na naglakad si Hansen, ang kanyang mukha ay mukhang madilim. Nang itim ang mukha ni Lily. Tumakbo siya at mabilis na nagsabi, ang aking prinsipe, ito ay masama, magagalit mo ang prinsesa. Tinapik ni Hansen ang kanyang blood kirin at malamig na sinabi sa kanya, iba na ang mga bagay ngayon. Ano kung magalit siya? Dapat kang tumigil sa pagdadaldal at maglinis ng isang bagay. Tumango si Lily para sumunod, ngunit bago pa siya makapagsalita, isang malamig na tinig ang umalingaw sa palasyo. Isang kalahating Diyos na Sinegenic ang nagbibigay sa iyo ng lakas na iyon. Kinislap ni Hansen ang kanyang mga mata at pinanood ang taong lumitaw mula sa mas malalim sa palasyo. Isang babae na nakasuot ng damit ng palasyo. Mukhang kahawig niya si Lily, na may asul na buhok, asul na mga mata, at mga tainga na asul na hasang. Ngunit ang kanyang ibabang bahagi ng katawan ay hindi buntot ng isda. Mayroon siyang magagandang mahabang binti. Ang kanyang mga binti ay napakatagal na nagparating sa kanya na napakataas. At gamit ang mapagmataas na ekspresyon sa kanyang mukha, mukhang isang taong may napakataas na katayuan. Hindi ako ganoon kalakas ng loob. Ayaw ko lang umuwi at magulat sa mga tao, patag na sagot ni Hansen. Tumaas ang mga kilay ng magandang babae, ngunit ang kanyang mukha ay nakakatakot na malamig. Tinignan niya si Hansen ng may panunuya. Ikaw ay mula sa lahi ng isang birhen, at kinailangan mong gamitin ang return to origin para labanan ang isang duke. Hindi ba nakakahiya para sa iyo na pag-usapan iyon? Iyon ay ang aking problema, hindi sa iyo. Sinigurado ni Hansen na medyo galit ang kanyang tono. Papansinin ko ang iyong desisyon na iyong problema, ngunit ito na ang huling pagkakataon. Kung hahawakan mo ulit ang aking mga tao, alam mo kung ano ang mangyayari. Pagkatapos noon, hindi pinansin ng babae si Hansen. Nagpadala siya ng iba para tulungan ang Siren Guard na sinaktan ni Hansen. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang silid sa palasyo. Ang mga siren na pumunta para kunin ang gwardya ay matigas na tumitig kay Hansen. Wala silang paggalang sa isang master o prinsipe na dapat nilang taglayin. Ang buhay ni Bai ay napakahirap. At sino ang prinsesang ito? Siya ay, kakaiba, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Nang sa wakas ay bumalik ang prinsesa sa kanyang palasyo, nakikitang nakahinga ng maluwag si Lily. Sinabi niya kay Hansen, ang aking prinsipe, tara na. Tigilan mo na ang pagpapagalit sa prinsesa. Umungol si Hansen at sumunod kay Lily. Ito ay nagiging ibang-iba kaysa sa inaakala ni Hansen. Naniniwala siya na si Bai ay isang prinsipe at iyon ang kanyang teritoryo. Dapat sana ay nasa ginhawa siya ng isang magandang palasyo. Ngunit dinala lamang ni Lily si Hansen sa isang side passage. Sinundan nila ang isang paikot-ikot na daan sa paligid ng isang hardin para makarating sa dulong bahagi. Dinala niya si Hansen sa isang maliit na kubo. Kumunat ang noo ni Hansen. Kung hindi niya ginamit ang kanyang Dangshan Aura para suriin si Lily, iisipin niya na nagpapanggap ito ng kakaiba. Nagtaka pa nga siya kung ito ay isang bitag para subukan siya. Anong uri ng prinsipe ang maninirahan sa isang lugar na tulad nito, sa teritoryo na dapat ay kanya? Binuksan ni Lily ang pinto at nagsimulang magayos ng mga gamit sa loob ng maliit na kubo. Sabi niya, ang aking prinsipe, dapat kang magpahinga. Maglilinis ako ngayon. Nakita ni Hansen na ang gusali ay maayos na inaalagaan. Kumikinang na ito at malinis na. Kumaway siya kay Lily. Walang kailangang linisin. Dapat kang magpahinga. Maglalaan ako ng oras para makuha ang katawan na ito. Huwag mo akong istorbohin. Tatawagan kita kapag kailangan kita. Opo, ang aking prinsipe, sabi ni Lily. Lumabas siya sa gusali, isinara ang pinto, at umalis. Kuwit. Ang prinsesa ay nakatayo sa ibabaw ng palasyo, nakatingin sa gusaling iyon sa tabi ng hardin. Ang aking banal na birhen, talagang ginamit ba ni Bai ang return to origin? Tanong ng isang matandang siren na nakatayo sa likuran ng prinsesa. Magaspang ang kanyang tinig. Maaari ko lamang ipagpalagay na ginawa niya. Ang kanyang katawan ay may presensya ng return to origin sa loob nito, at ang kanyang original Water King body at water area of effect ay tila maayos. Ngunit, tumigil sa pagsasalita ang prinsesa. Ngunit ano? Tanong ng matandang siren. Nangahas siyang makipagtalo sa akin. Hindi ko alam kung bakit niya sinubukang gawin iyon, sabi ng prinsesa na may kunot noo. Umubo ang matandang siren at sinabi, ang Xenogeneic na iyon ay mukhang makapangyarihan. Tiyak na hindi ito isang ordinaryong nilalang. Ngayon na mayroon na siya nito, dapat itong isang malaking tulong sa kanya. Mukhang nakakuha siya ng maraming bagay sa kanyang paglalakbay, hindi lamang ang nilalang na iyon.
Ngunit kahit na may gantimpalang iyon, mabuti na handa siyang gumamit ng Return to Origin para makuha ang katawan na iyon. Ang kanyang pagkakataong maaprubahan ng ating relic ay mas mababa na ngayon. Mabuti ito para sa iyo. Kabanata 2324. Hinalugog ni Hansen ang gusali. Hindi sinabi ni Mr. White kung nasaan eksakto ang impormasyong kailangan niya, kaya ipinapalagay niya na madali itong mahahanap. Kung hindi, dapat sana ay sinabi sa kanya ni Mr. White, iyon ang loika. Ngunit hinanap ni Hansen ang buong gusali mula itaas hanggang ibaba at wala siyang nahanap. Ang tanging lugar na hindi pa niya nasuri ay ang computer ni Bai Yi. Ang pag-access sa computer ay mangangailangan ng password. Ngunit hindi mahirap ang pag-crack ng password para sa isang taong tulad ni Hansen. Sa panahong iyon, maraming tao ang maaaring magpalit ng kanilang pisikal na anyo. Kaya, ang paggamit ng body identifier ay hindi itinuturing na isang napaka-secure na paraan. Ang mga computer ay karamihan ay protektado ng mga password. Ginamit ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly para i-rewind at makuha ang password na naitatag para sa device. Pagkatapos ay type ito, madali siyang nakapag-login. Ang mga deified beast souls ay napakagaling. Magiging cool kung makakakuha ako ng ilan pa, naisip ni Hansen sa kanyang sarili, habang binabasa niya ang nasa computer. Wow! Naisip ni Hansen na nagsimula ng damyugo ang kanyang ilong sa loob ng 1 minuto. Ang larawan sa computer ay patuloy na nagbabago. Maraming hubad na babae ang paulit-ulit na lumalabas sa harap niya. Hindi lamang sila mga babae ng Extreme King, may mga babae rin ng lahat ng uri ng lahi. At lahat sila ay nakahiga sa mga sexing pose. Si Bai Wei na ito ay nakakasuka. May mga babae pa nga siya ng lane dito. Binago ni Hansen ang mga setting ng screen para maipakita lamang sa taong nasa harap nito, para maiwasan na makita ng mga tao ang mga bagay mula sa gilid. Ayaw niyang makita ni Bauer ang mga bagay nang hindi sinasadya. Hindi na makakakita ng anumang bagay si Bauer mula sa kanyang pwesto sa tabi ng computer. Napansin niya na ang mga larawang iyon ay hindi rin Photoshop. Ang mga babae roon ay talagang umiiral. Ano bang problema ng lalaking ito? Mabilis na tiningnan ni Hansen ang mga file sa computer. Nalaman niya na ang storage ay halos puno na ng ganitong uri ng content. Hindi madali para kay Hansen na mahanap ang isang simpleng Word document doon. Isinulat ito sa isang application na nagpapahintulot lamang ng basic text. Isang mahusay na binuo na lahi tulad ng Extreme King ay bihirang gagamit ng ganitong uri ng lumang software. Ngunit ang pangalan ng document ay medyo kakaiba kay Hansen. Pinangalanan itong, Ang Aking Buhay. Binuksan ni Hansen ang document at nalaman na ito ay password protected din. Ginamit muli ni Hansen ang kanyang Purple Eye Butterfly para makuha ang password, pagkatapos ay binuksan niya ang document. Medyo mayabang siya sa talentong ito, at sinabi niya sa kanyang sarili, "Oh yeah. Mukhang magiging isang hacker ako." Kumurap si Bauer at sinabi, "Tatay, ang mga hacker ay gumagamit ng totoong kasanayan. Nanlaloko ka lang." Ha! Ang panloloko ay isang kasanayan din. Masyado ka pang bata para maunawaan. Marahil ay maiintindihan mo kapag lumaki ka na, seryosong sinabi niya dito. Tiningnan ni Hansen ang notepad na may nakakagulat na bilang ng mga pahina. Sa kabutihang palad, isinulat ito sa universal na wika, kaya nabasa ito ni Hansen. Ang babaeng iyon. Huwag mo akong hayaang makita siya, o papatayin ko siya. Ang unang linya ay nakapagbigay ng dismaya kay Hansen. Naisip ni Hansen na ang document ay mapupuno ng mga bagay na isinulat ni Bai Yi habang siya ay horny. Naisip niya na ito ay may kaugnayan sa mga babae. Pagkatapos magbasa ni Hansen ng ilang sandali, nagbago ang kanyang isip. Bahagyang tama siya, sa totoo lang. May kaugnayan ito sa mga babae, isang babae, partikular. Ito ang babaeng hindi mapigil ang pag-usapan ni Bai Yi. Halos bawat linya ay isang galit na reklamo. Isinulat niya ang kanyang mga pagkadismaya doon dahil walang ibang tao para sa kanya na pagsabihan. Bukod sa mga horny at kakilakilabot na salita, may ilang mahahalagang impormasyon din. Pinag-uusapan niya ang isang babae. Hindi binanggit ni Bai Yi ang pangalan nito kaagad, ngunit hindi naman ito itinatago. Madaling hulaan na ang babae ay ang prinsesa ng Siren. Kapansin-pansin, batay sa mga reklamo, ang babae ay naging prinsesa sa pamamagitan ng pakikipagkasundo. Kailangan ng babae ang pagkakakilanlan ng isang prinsesa para sa proteksyon, at ang kanyang mga tao ay nangangailangan ng kanlungan ng Extreme King para sa kanlungan. May kailangan din si Bai Yi. May kailangan siya mula sa kanya. Sa mga reklamo, paulit-ulit na binanggit ang isang banal na bagay.
Hindi alam ni Hansen kung ano iyon, ngunit sigurado siya na ang banal na bagay ay bahagi ng kanilang kasunduan. Hindi pa ito binibitawan ng babae. Hindi naman nasira ang kasunduan, ngunit parang may nangyari at hindi ito nakuha ni Bai Yi. Sa pamamagitan ng mga salita, masasabi ni Hansen na si Bai Yi ay isang napaka-horny na lalaki. Ngunit masasabi rin niya na ang banal na bagay na hinahanap niya ay mas mahalaga kaysa sa isang babae. Mas maraming oras siyang ginugol sa pag-uusap tungkol sa bagay kaysa sa prinsesa. Halata kung gaano niya gustong makuha ang bagay na iyon. Ngunit karamihan sa mga natagpuan ni Hansen ay mga sumpa at mga akusasyon, walang talagang kumpleto. At tungkol sa kung ano ang kasunduan at kung bakit hindi nakuha ni Bai Yi ang bagay, hindi ito nalaman ni Hansen. Kahit na alam ko ang lihim sa pagitan ni Bai Yi at ng prinsesa, hindi talaga ito nakakatulong sa akin. Hindi ako makakapag-stay dito sa buong panahon at hindi ako makikipagkaibigan sa mga tao ni Bai Yi. Sa harap ng kanyang mga kaibigan, madali akong mailantad. Hindi naisip ni Hansen na ito ang impormasyong gusto ni Mr. White na mahanap niya. Tiningnan ni Hansen ang mga file sa computer ni Bai Yi ng ilang sandali. Wala. Lahat ay mga 18 dagdag na larawan lamang. May mga video ng orgy sa pagitan ng mga lalaki at babae. Nakakatakot na mga bagay. Ngunit may napansin din si Hansen na medyo kakaiba. Nakalimutan niya ang mga babae sa mga video sa loob ng 1 segundo at nag-focus siya sa mga lalaki. Ang mga lalaki ay mukhang mga kaibigan ni Bai Yi. Dapat silang mga malalapit na kaibigan niya. Dapat silang mas mataas na uri kung kaya nilang gawin ang mga ganitong bagay ng paulit-ulit ng walang mga parusa. Sinubukan ni Hansen na gumawa ng mga mental sketch ng kanilang mga mukha, umaasang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa hinaharap. Naging berde ang kulay ni Hansen nang matuklasan niya ang kakilakilabot ng mga fetishes ni Bai Yi. May mga video ng mga matatandang babae. Ang paningin sa kanila ay nagparamdam kay Hansen na gusto niyang magsuka. Ang lalaking ito ay napakasama. Basta't isang babae, masaya na siya. Reklamo ni Hansen. Ayaw na niyang manood pa ng mga bagay. Ding! Bigla, isang mensahe ang lumitaw sa computer. Mabilis itong binuksan ni Hansen. Tandaan ang mga detalye, lalo na ang mga detalye. Ngunit ang mga ito ay mga obserbasyon ko lamang kay Bai Yi. Hindi ko alam ang kanyang lihim, kaya dapat kang maging maingat sa iyong pag-uugali. Huwag mong ilantad ang iyong tunay na pagkakakilanlan, at mag-ingat kay Haring Bai, Ancient Abyss, at sa prinsesa. Sila ang pinakamalamang na makakita sa iyo. Mag-ingat sa harap nila at kumilos na parang Bai Yi. Nasa panganib ka, maaaring mailantad ka. Kung mahuli ka rito, patay ka na, at walang sino man ang makakapagligtas sa iyo. Kahit na isang Diyos ay hindi. Wala na akong gaanong oras. Wala ka ring oras para mag-practice. May Geno art na maaaring magpabago sa iyo ng pansamantala. Mula ngayon, kailangan mong baguhin ang iyong mga genes. Gawing mukhang unti-unti kang bumabalik sa pagiging Bai Yi. Walang pangalan, ngunit alam ni Hansen na si Mr. White iyon. Ang mga talata na sumunod ay mahaba. Pinag-usapan nito ang mga relasyon ni Bai Yi, ang kanyang mga gusto, at ang kanyang mga ugali. Maraming detalye roon, at nakaramdam si Hansen ng mas maraming kumpiyansa. Ang aking prinsipe, hindi, o hindi. Habang binabasa ni Hansen ang impormasyon, biglang sumigaw si Lily. Kabanata 2325. Bakit ka ganoon ka kinakabahan? Hindi ba sinabi ko sa iyo na huwag mo akong istorbohin maliban na lang kung tatawagin kita? Tanong ni Hansen mula sa gusali. Ang aking prinsipe, ito ay masama. Nandito si Reyna Baiwei, mabilis na sabi ni Lily. Mukhang inaasahan na ito ni Hansen, kaya binuksan niya ang pinto at lumabas. Mukhang malungkot si Baiwei habang nasa ibabaw siya ng dagat. Sa King's Garden, nakarinig siya ng balita na si Hansen ay nawasak ng Return to Origin ni Bai Yi. Umuwi siya at napansin na wala na sina Bauer at ang Blood Kirin, kaya agad siyang nagtungo sa Planet Water Zone. Hindi nagtagal, gumalaw ang tubig sa ilalim niya. Inilabas ni Hansen si Lily sa ibabaw kasama niya. Nang makita ni Baiwei ang mukha ni Hansen, ang kanyang ekspresyon ay mukhang naguguluhan. Malamig niyang sinabi, kapatid 16, pinatay mo ang aking gwardya. At ninakaw mo rin ang mga gamit mula sa Planet Wind Zone. Ibalik mo sa akin sina Bauer at ang Blood Kirin, o hahayaan kong magdesisyon ang aking ama kung paano haharapin ang mga bagay na ito. Tumawa si Hansen at tumingin kay Baiwei. Sabi niya, ang aking mabait na nakababatang kapatid na babae, natatakot akong nagkamali ka. Ako si Prinsipe 16, bakit ako pupunta sa iyong planeta at magnanakaw ng anumang bagay? Kinuha ko lang ang nararapat sa akin.
Simula kailan naging iyo ang Planet Wind Zone? Galit na tanong ni Baiwei. Tumawa si Hansen. Kinuha ko na si Han Senador. Ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay akin na ngayon. Kaya, ako siya at siya ay ako. Ang kanyang mga gamit ay ang aking mga gamit. Kaya, syempre kinuha ko ang nararapat sa akin. Ano bang mali sa paggawa noon? Ikaw, huwag mo akong bigyan ng mga palusot na ito. Ibalik mo sa akin sina Bauer at ang Blood Kirin, o pupunta ako at magsusumbong kay Ama. Sigaw ni Baiwei. Kahit ano, wala akong oras para sa iyo. Lumingon si Hansen para bumalik sa Underwater City. Tigilan mo, maaari mong panatilihin ang Blood Kirin, ngunit ang batang iyon ay walang silbi para sa iyo. Ibigay mo siya sa akin, at ituturing kong tapos na tayo, ngipin-ngipin na sabi ni Baiwei. Haha, ganoon kagandang maliit na babae. Bakit ko siya ibibigay sa ibang tao? Siyempre, gusto kong palakihin siya ng mag-isa, ngumisi si Hansen. Hayop ka, sigaw ni Baiwei. Sinuntok niya si Hansen. Alam niya kung ano si Bai. Kinuha na si Hansen at wala nang magagawa tungkol dito, ngunit hindi niya hahayaang mahulog si Bauer sa isang taong kasing sama ni Bai. Iyon ang dahilan kung bakit gusto niya itong makuha pabalik. Matigas ang ekspresyon ni Hansen. Ginamit niya ang kanyang water area of effect para itali ang katawan ni Baiwei. Pinigilan nito ang paggalaw niya, at madali siyang nasuntok palayo. Baiwei, hindi ito ang lugar para mag-impok. Tigilan mo ang pagiging katawa-tawa. Kung hindi, magiging bastos ako sa iyo, pananakot ni Hansen habang lumilipad ito palayo. Bumagal si Baiwei at humangin sa ere, pinupunasan ang dugo. Ano ang kailangan kong gawin para makuha mo sa akin ang bata? Gusto mo ng husto ang bata? Nagsama ba kayo ni Han Senador? Hindi ko nakikita ang mga alaala ng ganoong bagay sa ulo ni Han Senador, gumisi si Hansen kay Baiwei. Isang bata lang siya, walang silbi siya sa iyo. Ano ang kailangan kong gawin para makuha mo siya sa akin? Matigas na tanong ni Baiwei. Ang mga magaganda at cute na mga babae ay napakahalaga sa akin. Sige, ikaw ang aking nakababatang kapatid na babae, kung gusto mo siya ng husto, ibibigay ko siya sa iyo. Ngunit una, ibigay mo sa akin ang iyong 1,000 heart lock at ibabalik ko sa iyo ang cute na maliit na babae, gumisi si Hansen. Ikaw, nagbago ang mukha ni Baiwei. Si Baiwei ay walang maraming magagandang bagay, kaya wala siyang maraming dissenting Geno treasures. Ngunit binigyan ng kanyang ina ni Haring Bai ang 1,000 heart lock. Ipinasa ito kay Baiwei kalaunan. Ito ang kanyang tanging deified item, at ito ang tanging bagay na mayroon siya para manatiling buhay. Hindi ito lihim sa mga Extreme King, at alam din ito ni Hansen. Hindi maibibigay ni Hansen si Bauer, kaya nagmungkahi siya ng isang bagay na alam niyang hindi kayang ipagpalit ni Baiwei. Palitan ko na lang ng isang King class item ang bata. Isang bata lang siya, hindi mo siya kailangan. Malungkot na sabi ni Baiwei. Sabi ko gusto ko ang 1,000 heart lock. Kung gusto mo ang aking cute na anak na babae, dalhin mo sa akin ang 1,000 heart lock. Kung hindi, tapos na tayong mag-usap tungkol sa mga bagay na ito. Iiwan kita para mag-isip. Pagkatapos magsalita ni Hansen, nagsimulang bumaba siya pabalik sa dagat. Ang 1,000 heart lock ay pinagsama sa aking katawan. Hindi ko lang basta-basta maibibigay sa iyo. Kahit na kaya ko, hindi mo magagamit iyon. Bukod sa akin, walang sino man ang makakagamit ng 1,000 heart lock. Pinigilan ni Baiwei si Hansen at ngipin-ngipin na sabi. Ibigay mo sa akin ang bata, at lahat ng resources ng Planet Wind Zone ay sa iyo sa loob ng 1 taon. Nagulat si Hansen. Ang Planet Wind Zone ay mahirap, ngunit ang 1 taong halaga ng mga resources ay isang kahangahangang bagay para iaalok niya. Plano niyang ibigay ang lahat para kay Bauer. Hindi niya alam kung nasabi na niya kung gaano ka-special si Bauer, o kung mayroong ibang motibo sa kanyang pagkadismaya. Kung handa siyang gawin ito para pigilan si Bauer na mapunta kay Bai, pinatunayan nito na siya ay isang mabait na tao. Handa kang ipagpalit ang napakaraming resources para sa isang maliit na bata. Espesyal ang batang iyon. Dapat ko talagang alagaan siya ng mabuti. Marahil ay makakakuha ako ng mas maraming pera sa kanya. Marahil ay maaari tayong mag-usap pa tungkol sa presyo mamaya. Hahaha, bumagsak si Hansen pabalik sa dagat. Hayop! Galit na sinuntok ni Baiwei ang dagat, ngunit isang walang kabuluhang kilos. Hayop! Sabay na yumangal ang prinsesa ng Siren. Galit din siya sa ginawa ni Bai. Kung hindi niya kailangan ang proteksyon ng Extreme King at ang kanyang titulo bilang prinsesa, hindi niya kailanman pakakasalan ng isang hayop na tulad nito. Maging ang kanyang titulo ay nagparamdam sa kanya ng pagkasuka. Gusto niya talagang patayin ito.
Ang aking prinsesa, kailangan nating tingnan ang mas malaking kabutihan. Si Prinsipe 16 ang huling henerasyon ng Virgin Blood. Kailangan natin siyang kunin ng banal na bagay, sabi ng matandang siren. Dahil lamang sa hindi sapat ang kadalisayan ng aking dugo kaya hindi ko ma-activate ang relic. Kung kaya ko, hindi ko kailangang makipagtulungan sa isang hayop na tulad nito, galit na sabi ng prinsesa. Bamantong hininga ang matandang siren. Hindi natin mababago ito. Ang siren ay nawasak na, at kakaunti lamang sa atin ang nakaligtas. Kailangan nating makipag-asawa sa ibang mga lahi. Ikaw at si Prinsipe 16 ay may dugo ng mga birhen. Hindi ito dalisay, kaya hindi mo ito magagawa ng mag-isa. Maaaring gumana ito kung kayo ay magtutulungan. Para sa kapakanan ng siren, pakitiis. Wala nang sinabi ang prinsesa bilang tugon. Tumingin siya sa hardin, pagkatapos ay naglakad sa direksyong iyon. Pumunta si Hansen sa hardin, ngunit bago pa siya makarating sa kanyang maliit na lugar, nakita niya ang prinsesa na papunta sa kanya. Ano ang ginagawa mo rito? Nalulungkot ka ba kaya kailangan mo ng aking kasama? Ngumisi si Hansen. Nagkukunwari lang siyang bayi. Ibigay mo sa akin ang maliit na babae, walang emosyong sabi ng prinsesa. Kabanata 2326. Bakit? Bahagyang kumerba ang labi ni Hansen. Kung gusto mo ang relic, ibigay mo siya sa akin. Kung hindi, huwag mo nang isipin. Ikaw ang magdedesisyon. Hindi nagbago ang mukha ng prinsesa. Sige, kahit ano, isang walang silbing bata lang siya. Kung gusto mo siya, maaari mo na siyang kunin. Inikat ni Hansen ang kanyang mga mata at bumalik sa gusali. Kinuha niya si Bauer at inihagis ito patungo sa prinsesa. Kumunat ang noo ng prinsesa. Nahuli niya si Bauer at agad na tumalikod kay Hansen. Dinala niya si Bauer palayo sa hardin. Nagmadali siyang gumalaw, na para bang ang paglagi sa hardin kahit isang segundo pa ay magpaparamdam sa kanya ng sobrang karumihan. Si Bauer ay nakahiga sa balikat ng prinsesa, yakap ang kanyang leeg. Kumaway siya kay Hansen. Hayop na babae, huwag mo akong hayaang makahanap ng pagkakataon, bulong ni Hansen, ngunit komendat din siya kay Bauer. Gusto ng prinsesa si Bauer, at kailangan ni Hansen si Bauer para magtipon ng impormasyon para sa kanya. Ang katalinuhan at kapangyarihan ni Bauer ay nagpagawa sa kanya ng isang mahusay na tagasilap. Hindi na ginulupan ni na Bai Wei at ng prinsesa si Hansen. Pinakaaalala niya ang pagkikita kay Bai Lingshuang, at iyon ay dahil hindi sigurado si Hansen kung anong uri ng kasunduan ang naitatag sa pagitan ni na Bai Lingshuang at Bai Yi. Hindi niya alam kung ano ang inalok ni Bai Lingshuang kay Bai Yi para habulin si Hansen sa Knight's Paradise. Ngunit kailangan ni Hansen na pumunta sa Night Charm Town. Tiyak na pipiliin ni Bai Yi na pumunta roon kung bumalik siya mula sa kanyang paghaharap kay Hansen. Sa kabutihang palad, nabasa ni Hansen ang lahat ng impormasyong ibinigay sa kanya ni Mr. White bago ang pagkikita. Alam niya kung anong uri ng mga social circles ang pinupuntahan ni Bai Yi. Subalit, alam niya ang isa o dalawang bagay tungkol kay Bai Yi ngayon. Sa itinakdang oras ng pagkikita, sumakay si Hansen sa Blood Kirin at iniwan ang Planet Water Zone patungo sa Night Charm Town ni Bai Lingshuang. Si Bai Lingshuang ay naiiba kina Bai Yi at Bai Wei. Mayaman siya sa resources. Ang Night Charm Town ay parang isang top club na matatagpuan sa King's Kingdom, ngunit isa lamang ito sa maraming ari-arian ni Bai Lingshuang. Isang bayan nga ito, ngunit isang bayan na sumasakop sa isang buong planeta. Dahil ang Night Charm Town ay sikat sa mga Extreme King, ang paghahanap ng impormasyon tungkol sa lugar ay hindi mahirap. Sinigurado ni Hansen na gawin ang kanyang takdang aralin bago siya umalis. Sana, walang kakaiba sa kanya doon. Pumunta ka at sabihin sa iyong amo na nandito na si Prinsipe 16 Bai Yi, sabi ni Hansen sa receptionist, sinampal ang puwit ng babae at pinisil ito ng mahigpit. Nagsalita siya ng malakas na may pagmamalaki. Ang aking prinsipe, ang Night Charm Town ay hindi tumatanggap ng mga Xenogeneics. Pinanatili ng receptionist ang isang nakapirming ngiti sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kislap ng nag-aalab na galit. Hindi mo tinatanggap ang mga Xenogeneics ng mga tao. Well, ang Xenogeneic ni Bai Yi ay isang exception sa iyong tuntunin, sabi ni Hansen, pagkatapos ay naglakad pasulong kasama ang Blood Kirin. Nagbago ang mga mukha ng mga gwardya. Naglakad sila pasulong na parang pipigilan siya, ngunit pagkatapos ay bumalik sila sa kanilang mga pwesto. Maraming mga mayayamang mapagmataas ang naroon. Ngunit kung ikukumpara kay Bai Yi, ang mga taong iyon ay kaaya-aya. Walang sino man ang nagustuhan si Bai Yi, kahit na ang mga manggagawa. Pakisuyong maghintay, ang aking prinsipe.
Paparating na ang prinsesa. Dinala ng receptionist si Hansen sa isang silid sa pinakamataas na palapag pagkatapos ay umalis. Ang Extreme King ay talagang marunong magsaya. Umupo si Hansen sa isang sofa at tumingin sa paligid. Hinimas niya ang ulo ng Blood Kirin habang nag-iisip. Kapatid 16, isa ka lamang ang may kalahating Diyos na Genetic. Hindi mo kailangang magpakita show palagi. Pumasok si Bailing Shuang at tumingin sa Blood Kirin habang nagsasalita siya. Kalahating Diyos na Genetic, wala ito sa iyong mga mata, syempre, ngunit para sa isang walang silbing prinsipe tulad ko, napakahalaga nito. Kailangan ko itong dalhin palagi. Kumuha si Hansen ng isang baso ng alak at ininom ito. Tumingin siya kay Bailing Shuang. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata, at sinabi niya, sa pamamagitan ng paraan, salamat sa iyong kabaitan. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko ito matatanggap. Ayaw makipag-usap ni Bailing Shuang kay Hansen ng higit sa kinakailangan. Inihagis niya ang isang bagay sa kanya at pumalakpak ng kanyang mga kamay. Isang napakagandang babae ang pumasok. Lumapit siya kay Bailing Shuang at yumuko. Pagkatapos, yumuko siya kay Hansen at sinabi, ang pangalan ko ay Cher. Magandang araw, ang aking prinsipe. Ang katawan ni Cher ay napakaganda, at ang kanyang mga mata ay maaaring makuha ang kaluluwa ng isang tao. Ang kanyang tinig ay parang isang kawit na maaaring makuha ang atensyon ng lahat. Fox! Nanlaki ang mga mata ni Hansen habang tinitingnan niya si Cher. Natakot siya. Mayroon siyang mga tainga ng fox at isang buntot ng fox sa likuran niya. Ang Extreme King's Pavilion Pass at si Cher ay sa iyo na ngayon sa buong araw. Dapat kang maging sapat na nasiyahan, walang emosyong sabi ni Bailing Shuang. Sobrang tiwala mo sa akin, kapatid 10. Tumingin si Hansen kay Cher. Hinailan niya ito sa kanyang mga bisig at inabot ang damit nito. Nakangiti si Cher, ngunit sa loob, alam niya na kinasusuklaman niya ito. Malamig na umungol si Bailing Shuang at umalis sa silid. Si Hansen ay may sakit na ngayon ng ulo. Dapat sana ay mas naisip niya kung ano ang hihilingin ni Bai Yi. Bilang isang kahilingan mula kay Bai Yi, ito ay nakakalungkot na may katuturan. Ngunit ang Extreme King Pavilion Pass ay nagulat kay Hansen. Hindi pa siya nagtagal sa Extreme King, ngunit narinig na niya ang tungkol sa Extreme King's Pavilion. Ang mga anak lamang ng hari na ginantimpalaan ni Haring Bai ay binibigyan ng pass. Ito ay isang bagay na nagpapahintulot sa isang tao na makapasok sa Extreme King's Pavilion. Isang pass ay maaaring magbigay ng isang entry. Ang mga alamat ay nagsasabi na maraming maalamat na kayamanan doon, at ang mga anak lamang ng hari ang pinapayagang makapasok. Kung hindi isang anak ng hari, walang silbi ang pass. Si Bai Yi ay hindi pa nakakatanggap ng pass noon. Hindi inaasahan ni Hansen na ang kasunduan kay Bailing Shuang ay magbibigay sa kanya ng Extreme King's Pavilion Pass. Ang hindi inaasahang paghahayag ay nagpasaya kay Hansen. Sa Extreme King's Pavilion, ang mga random na napiling kayamanan ay maaaring mabili sa mataas na presyo. Isang sorpresa ito kay Hansen. Ngunit ang isa pang bahagi ng kasunduan ni Bai Yi, ang kanyang pagnanasa sa isang babae, at isang foxwoman pa, ay nag-iwan kay Hansen na hindi sigurado kung paano magpatuloy. Gamit ang pagkatao ni Bai Yi, tiyak na mababaliw siya sa foxwoman. Ngunit si Hansen ay hindi si Bai Yi. Gusto niya rin ng mga magagandang babae, ngunit ayaw niyang gumawa ng anumang bagay sa isang babaeng hindi niya kilala. At pinakamahalaga, ang silid ay may kamera. Wala siyang fetish sa pagiging pinapanood. Ngunit ngayon, nagkukunwari siyang Bai Yi. Ang pag-iwan sa isang babaeng lagi ng pinapangarap ni Bai Yi nang hindi gumagawa ng anumang bagay ay magdudulot ng hinala kay Bailing Shuang. Naisip pa nga ni Hansen na si Bailing Shuang ay malamang na nakaupo sa likod ng isang monitor ng feed ng camera, pinapanood ang bawat galaw niya. Hawak ni Hansen si Cher sa baywang, sinusubukang isipin kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Ang aking prinsipe, ito ang unang pagkakataon ko. Pakisuyong maging mahinahon, na kayo kung sabi ni Cher. Mukhang namumula ang kanyang mukha, at ang balat ng kanyang dibdib ay medyo namumula. Mukhang napakaganda niya. Ang pagtingin sa kanya ay magpaparamdam sa sinuman na horny. Kabanata 2327. Ang kagandahan ni Cher ay magpapatibok sa puso ng sinuman, ngunit sa mga mata ni Hansen, siya ay ganap na hindi kaakit-akit. Nakakita na si Hansen ng maraming magagandang tao sa mundo. Hindi mabilang ang bilang ng mga ito, ngunit lampas na siya sa yugto kung saan kinukuha niya ang mga tao sa kanilang panlabas na anyo. Ang nasa loob ay mas mahalaga kaysa sa nasa labas. Mukhang kinasusuklaman ni Cher si Bai Yi. Ang kagandahang ipinakita niya ay para sa isang tiyak na layunin, at ipinakita niya ang kanyang katawan para makamit ito.
Ang mga ordinaryong tao ay maaaring maakit doon, ngunit naisip ni Hansen na ito ay nakakapagod. Si Cher ay hindi tipo ni Hansen. Kahit na gusto niya talaga siya, hindi siya gagawa ng anumang bagay sa isang babae ng ganoon kadali. Ngunit ngayon, kung hindi gagawa si Hansen ng anumang bagay, magdudulot siya ng hinala sa kanyang pagkakakilanlan. Ang masamang, corny na si Bai ay hindi mag-iisip ng 2 beses sa paggawa ng isang masamang bagay sa magandang babaeng iyon. Hindi paniniwalaan ni Bai Lingshuang ang kasinungalingan ni Hansen kung magpapakita siya ng pagpipigil. Kinuha ni Hansen si Cher sa baywang at dinala siya sa kama. Si Cher ay nakahiga sa dibdib ni Hansen. Mukhang nahihiya siya, at ang kanyang mga braso ay nakayakap sa leeg ni Hansen. Nang ibaba ni Hansen si Cher sa kama, ang kanyang magagandang mga mata ay tumingin sa mga mata ni Hansen sa isang napakamalapit na distansya. May 10 sentimetro lamang ang pagitan ng dalawa. Umiwas ang mga mata ni Hansen para masira ang titigan. Gusto niyang gumamit ng Gino Art, ngunit ang mga mata ni Cher ay mukhang kakaiba. Sila ay magnetic, direktang humihila sa mga puso ng mga tao. Maliligaw siya sa kanyang kaakit-akit na mga mata. Tumalo ng puso ni Hansen. Sumuko siya sa paggamit ng Gino Art, mukhang tunay na naaakit sa kanya. Nakita na niya ang mga matang ito noon nang siya ay nakulong sa Ghostbone Palace, sinubukan siyang lokohin ni Fox Queen sa parehong paraan. Hindi niya inaasahan na si Cher ay may kakayahan din nito. Hindi mahirap sabihin na siya ay isa sa mga Fox. Sila ay dalawa sa parehong lahi, at ang talentong iyon ay maaaring maging isang natatanging kakayahan ng mga Foxes. Hindi masyadong kakaiba na alam ni Cher kung paano gawin ito, ngunit kung ikukumpara kay Fox Queen, si Cher ay isang amateur. Ngunit ang kapangyarihan ni Cher ay nagulat pa rin kay Hansen. Siya ay king class tiyak, at hindi ito napansin ni Hansen bago ang sandaling ito. Ang Fox ay may kasanayan na nagtatago ng kanilang lakas, at ito ay napaka-epektibo. Ngunit iniisip kung paano itinago ni Fox Queen ang kanyang sarili bilang isang king class guard sa gitna ng Extreme King sa kabila ng pagiging Diyos, ito ay hindi gaanong espesyal. Pamilyar si Hansen sa Gino Art na ito, kaya alam niya kung ano ang inaasahang reaksyon. Ang mga mata ni Hansen ay nagsimulang magmukhang nalilito na parang siya ay nagyayelo. Ngunit bumantong hininga siya. Makalipas ang ilang sandali, mukhang nalilito si Hansen habang nakahiga kay Cher. Para siyang zombie. Si Cher na ito ay gumagamit ng isang luring skill para mapailalim ako sa isang spell. Sinusubukan niyang ipaalam sa akin na gagawa ako ng isang bagay sa kanya. Karamihan sa mga tao ay hindi mapapansin ang nangyayari. Napapaisip ako kung ito ay ang kanyang ideya, o kung si Bai Lingshuang ang nag-utos sa kanya na gawin ito. Napaisip si Hansen. Naisip niya na mas malamang na ang pangalawang opsyon. Tinignan ni Cher si Hansen nang may pagkasuklam habang tinutulak siya palayo. Umupo siya sa kama at inayos ang kanyang damit. Mukhang lubos siyang nandidiri. Isang nakatagong pinto sa silid ang bumukas, at pumasok si Bai Lingshuang. Yumuko si Cher sa kanya at sinabi, "Ang aking prinsesa, ginamit ko ang Fox ay para akitin siya." Hindi niya malalaman ang nangyari. Tumango si Bai Lingshuang. "Magandang trabaho. Habarin mo ang kanyang damit at alisin ang lahat. Gusto kong tingnan siya ng maayos. Ang aking prinsesa, sa tingin mo ba ay may mali kay Prinsipe 16? Tanong ni Cher. Hindi naman, pakiramdam ko lang ay may mali sa kanya, sabi ni Bai Lingshuang. Mukhang nabigo ang aking mga pagtatangka na gayahin si Bai Yi, naisip ni Hansen habang naririnig niya si Cher na papalapit sa kanya. Bakit hindi gumalaw ang Blood Kirin? Nandoon sina Bai Lingshuang at Cher. Nag-aalala si Hansen na mailantad siya. Hindi niya ginamit ang kanyang Dangshan Aura para tingnan ang silid. Naisip niya na ang Blood Kirin ay nakahiga lamang doon at hindi gumagalaw. Ang kanyang presensya ay mukhang normal, na parang natutulog lamang siya. Ngunit alam ni Hansen na ang Blood Kirin ay hindi talaga natutulog. Kahit na ganoon, ang pagpasok ni Bai Lingshuang ay dapat na nagising dito. Nakahiga lang ito doon at hindi gumagalaw. May nangyaring kakaiba. Kalmadong lumapit si Cher kay Hansen at inalis ang lahat ng kanyang damit. Kailangan lang manatiling tahimik si Hansen, kung hindi, ang lahat ay masisira. Dinala ni Cher ang mga damit at gamit ni Hansen kay Bai Lingshuang. Tiningnan ni Bai Lingshuang ang mga gamit at sinabi, ang Ghost Teeth Knife na ito ay kay Han Senador. Ang Silver Thunder Blade na ito ay kay Han Senador din. Maaaring ito ay isang kalahating Diyos na armas. Ang Jade Drum na ito ay naiiba sa ordinaryong Jade Drums. Marahil ito ay isang mutant Jade Drum. Ang mga gamit na ito ay kay Han Senador. Swerte talaga siya. Bakit ang mga gamit lang ni Han Senador ang dala niya? Maaari bang ito ay isang problema?
Kumunat ang noo ni Cher. Sumikip ang puso ni Hansen. Gusto niyang magdala ng ilang gamit ni Bai Yi, ngunit kinain na ito ng Blue Metal Wolf. Wala siyang dala at walang maganda sa kanyang bahay. Nakakita lamang si Hansen ng ilang alahas na maisusuot, ngunit walang mga xenogeneic treasures o king-class items. Malamig na sinabi ni Bai Ling Shuang, si Bai Yi ay adik sa sex at pagsusugal. Hindi nawala ng kanyang pamilya dahil pinakasalan niya si Lan Haixin. Ngunit si Lan Haixin ay may kanya-kanyang layunin sa pagpapakasal sa kanya. Hindi siya tunay na nagmamahal kay Bai Yi. Ang hawak niya ay hindi ibibigay kay Bai Yi. Si Bai Yi ay dapat na isang prinsipe, ngunit siya ay isang alipin lamang. Ang kanyang sitwasyon ay napakasama. Kung hindi ganoon ang mga bagay, hindi siya magiging sakam na humiling ng aking Extreme Kings Pavilion Pass. Swerte siya na napili siyang patayin si Han Senador. Iyon ay isang malaking gantimpala. Si Han Senador ay espesyal, ngunit bobo rin siya. Pumunta siya sa babaeng iyon na si Bai Wei. Nararapat lang siyang mamatay. Tiningnan ni Bai Ling Xiang ang lahat at inihagis ang mga gamit. Naglakad siya sa secret door at nagpatuloy sa pagsasalita, pumunta ka at humanap ng isang babae ng pig race. Kailangan nating gawing lihaytimo ito. Huwag mong hayaang magtaka ang hayop na ito pagkatapos magising. F***CQ, lady. Kailangan mo bang maging ganito kamalupit? Napakasama nito, naisip ni Hansen. Ang mga pig people ay may katawan ng tao ngunit ulo ng baboy. Napakalakas din nila, sila ay mga alipin lamang. Isasama ni Bai Ling Shuang ang isang pig sa kama kasama niya. Gusto nang tumalon ni Hansen at patayin siya. Dinala ni Cher ang mga gamit ni Hansen sa kama at inihagis ito. Itinaas niya ang isang binti at sinipa ng malakas ang katawan ni Hansen. Malamig siyang humangal, nang ahas kang hawakan ako. Hintayin mo mamaya. Pagkatapos noon, lumingon si Cher para tawagin ang pig woman. Mabilis na naisip ni Hansen, at sa huli, hindi na niya kaya pang itago ito. Nang lumingon si Cher, tumalon si Hansen. Hinuli niya ang likuran nito at ginamit ang kanyang kamay para takpan ang bibig nito habang inihagis niya ito sa kama. Ang ice power ni Jad Esken at ang king area of effect ng original Water King body ay pinagsama at dumaloy sa katawan ni Cher. Lubos siyang hindi handa at nagyayelo siya sa kinatatayuan niya. Ngunit siya ay king class at sinubukan niyang lumaban. Ang ice power ni Hansen ay mabilis na natutunaw dahil sa kanyang paglaban. Kabanata 2328. Papatayin ko ba siya o hindi? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Ang kapangyarihan ni Cher ay mas malakas kaysa sa inaasahan ni Hansen. Hindi gaanong gumana sa kanya ang kanyang mga kapangyarihan sa yelo, at nang makita ni Hansen na si Cher ay malapit nang makawala, alam niya na ang kanyang pagtakas ay magdudulot ng kanyang paglalantad. Ngunit ang pagpatay kay Cher ay hindi rin magpapatingin sa kanya na hindi ka inahinala. Ito ay Night Charm Town. Hindi ito isang lugar kung saan pinapatay ang mga tao para sa mga resources tulad ng Knight's Paradise. Sa bayang ito, ang mga tao ay kinakailangang sumunod sa mga batas na itinatag ng Extreme King. Kahit na ang isang prinsipe ay hindi basta-basta makakapatay ng isang tao ng may wastong dahilan. Kumislap ang mga mata ni Hansen. Si Cher, na kasalukuyang dinudurog ni Hansen, ay napuno ng galit at takot. Lubos siyang kumpiyansa na ang kanyang fox eyes ay gagana kay Hansen, kaya lubos siyang hindi handa nang baligtarin niya ang sitwasyon. Sa kabutihang palad, ang kanyang sariling mga kapangyarihan ay kahanga-hanga. Mas malakas siya kay Bai Yi, at may mataas na paglaban sa yelo. Hindi siya madaling maitali. Nang makita na si Cher ay malapit nang makatakas sa yelo, yumuko si Hansen sa tabi ng kanyang tainga at bumulong, "Cher, naaalala mo ba si Fox Queen?" Nang marinig ito ni Cher, nanginginig siya. Ang kanyang mga pagtatangka na kumawala sa kanya ay biglang tumigil. Pagkaraan, bumalik siya sa normal, sinusubukang lumaban para makawala na parang hindi niya narinig ang tinanong ni Hansen sa kanya. Alam ni Hansen kung saan humihip ang hangin, kaya binitawan niya si Cher at malamig na sinabi, "Malapit ako kay Fox Queen, kung ang pahayag na iyon ay hindi totoo, alam mo na ako ay isang patay na tao na. Kaya, mas mabuting manahimik ka at magsalita. Kung may mangyayari sa akin, may mangyayari rin kay Fox Queen. Bakit ako maniniwala sa iyo?" Binasag ni Cher ang natitirang yelo sa kanyang katawan, ngunit hindi siya tumalon palayo pagkatapos niyang makawala. Inilapit ni Hansen ang kanyang bibig kay Cher at tahimik na nagsalita ng dalawang salita. "Red Sleeve." Nanlaki ang mga mata ni Cher. Malinaw, alam niya na si Red Sleeve ay si Fox Queen. Mas ligtas na ngayon ang pakiramdam ni Hansen.
Nakahiga siya kay Cher at tahimik na sinabi, paumanhin sa pagsalakay sa iyong personal na espasyo, ngunit sigurado akong maiintindihan mo ang aking sitwasyon. Maaari mo bang sabihin sa akin kung paano ko ito malalampasan? Ikaw si Hansen. Hindi bobo si Cher, hindi marami sa mga foxes ang bobo. Alam niya kung ano talaga ang nangyayari, ngunit nahihirapan siyang maniwala. Si Hansen ay isang duke, at ang return to origin ni Bai Yi ay nabigo. Pinatay ni Hansen si Prinsipe Bai Yi, pagkatapos ay inakala ang pagkakakilanlan ng lalaki bilang isang pagkukunwari. Napakatalino niya kaya halos imposible itong isipin. Alam ni Hansen na hindi niya maitago ang kanyang kaalaman kay Fox Queen, ngunit ito ang pinakamagandang resulta na makakamit niya dahil sa kasalukuyang mga pangyayari. Pareho silang may mga lihim. Naisip ni Hansen na ang isang fox ay hindi siya ibebenta maliban na lang kung kailangan nila. Ano ang sasabihin mo? Ngumiti si Hansen kay Cher. Maraming iba't ibang emosyon ang sumilay sa mukha ni Cher. Pagkaraan ng ilang sandali, ngipin-ngipin na sabi niya, hintayin mo ako sa kama. Tatawagan ko ang pig lady. Huwag mo nang isipin. Kung handa akong gawin iyon, bakit ko pa ilalantad ang aking sarili? Dinurog ni Hansen si Cher sa kama para pigilan siyang gumalaw. Namula si Cher at sinabi, kung hindi ako pupunta, mapapansin ni Bai Ling Shuang. Huwag kang mag-alala, gagamit ako ng Geno Art para kontrolin ang pig lady. Magsuot ka ng damit at hintayin mo ako, huwag lang bumaba sa kama. Ang kama lang ang walang kamera. Sige, paniniwalaan kita sa isang pagkakataong ito. Gamulong si Hansen sa kabilang bahagi ng kama, kinuha ang kanyang damit at isinuot ang kanyang mga damit isa-isa. Sinulyapan ni Cher si Hansen at lumabas. Habang isinusuot ni Hansen ang kanyang mga damit, nag-isip siya. Nang bumalik si Cher, may dinala siyang isang taong 3 metro ang taas at may baywang na 8 talampakan ang lapad. Ito ang pig. Ngunit mukhang ang pig lady ay nasa ilalim ng isang spell. Ang kanyang mga mata ay mukhang mapurol, at nakikinig siya sa bawat utos ni Cher. Nakahiga siya sa kama, at ang kama ay nagbigay ng mga tunog ng pagkiskes. Tumingin si Cher kay Hansen at bumulong, para gumana ito, kailangan mong gumawa ng ingay. Hindi nagtagal, dinala ni Cher ang pig woman palayo. Bumalik siya at nahiga sa tabi ni Hansen na nakasuot lamang ng bathrobe. Paano mo nagawang magkunwari bilang Prinsipe 16? Tanong ni Cher habang nakahiga siyang nakatingin kay Hansen. Hindi yun mahirap. Paano naman ikaw? Bata ka pa, at napapalibutan ka ng mga piling tao ng Extreme King. Ang buhay mo ay dapat na mahirap, sabi ni Hansen na may malawak na ngiti. Hindi ka ba magpapakita ng kaunting pasasalamat? Nilinis ko lang ang buhay mo. Kung hindi ko ginawa, kailangan mo sanang gawin iyon sa pig, nang mapagtonto niya ang kanyang sinasabi, namula si Cher at tumigil sa pagsasalita. Sa lahat ng mga foxes na nakilala ko, ikaw ang pinakawalang hiya. Mukhang napakadalisay mo, ngunit nagawa mo ring maging king class. Dapat ay sikat ka sa mga foxes, sabi ni Hansen na may ngiti. Itinaas ni Cher ang kanyang pulang labi sa isang bahagyang pagngisi. Sinusubukan mo bang makakuha ng impormasyon mula sa isang fox? Masyado kang walang karanasan. Nagpapalitan lang tayo. Masyado kang nag-iisip, umubo si Hansen. Si Hansen ay lubos na interesado sa pagsasabuatan ni Fox Queen. Kung ang isang babaeng tulad ni Fox Queen ay handang magkunwari bilang isang babaeng gwardya, may malaking nangyayari. Plano ni Hansen na makakuha ng higit pang impormasyon mula kay Cher. Napakadalisay niya kaya mukhang walang karanasan siya. Ngunit mukhang sapat na ang kanyang katalinuhan para mawalan siya ng pag-asa. Inilapit ni Cher ang kanyang mukha kay Hansen. Nakaharap siya, at napakalapit niya kaya halos mahawakan niya ang ilong ni Hansen. Nararamdaman nila ang hininga ng isa't isa. Ano ang ginagawa mo? May mga standards ako, alam mo, sabi ni Hansen na may kurap. Ikaw talaga si Hansen. Mausisang tanong ni Cher, sinusuri pa rin siya. Magkasama tayong natutulog at tinatanong mo pa rin iyan. Nasasaktan ako. Itinaas ni Hansen ang kanyang mga balikat sa isang magaan na pagkibit ng balikat. Ang mga mata ni Cher ay parang mga buwan. Ngumiti siya at sinabi, naisip ko na ang mga foxes ay napakahusay sa pagpapalit ng kanilang mga pagkakakilanlan, ngunit dapat ay mas mahusay ka pa. Nagkunwari kang Prinsipe 16 ng Extreme King at matagumpay na nakaiwas sa pagtuklas. Kahit si Fox Queen ay wala ang tapang na gawin ang ginawa mo. May natutunan akong ilang trick kay Fox Queen na nagpagawa nito, sabi ni Hansen. Ang mga mata ni Cher ay mukhang maliwanag. Malapit ka ba sa kanya? Malapit, napaka-malapit. Gusto ni Fox Queen na pakasalan ako, ngunit ayaw kong mangyari iyon, walang pakialam na sabi ni Hansen.
Nang marinig iyon ni Cher, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya naniniwala sa pahayag. Sinungaling. Bakit ako magsisinungaling? Ang puwit ng iyong Fox Queen ay may nagbigay si Hansen ng ilang kapaki-pakinabang na detalyeng deskriptibo. Tinignan ni Cher si Hansen na parang siya ay isang halimaw. Pagkaraan ng ilang sandali sinabi niya, ikaw at si Fox Queen, iyon. Nabigo ko siya nang tanggihan ko ang kanyang proposal. Bumantong hininga si Hansen. Ngayon ay mababayaran ko na lang ito sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya at pag-alis ng kanyang kalungkutan. Kung magagawa ko iyon, mamamatay akong masaya. Tutulungan mo si Fox Queen na kunin ang ating kayamanan. Naantig na sabi ni Cher. Nakaramdam si Hansen ng pagkaluwag, si Cher ay mas madaling pakisamahan kaysa sa ibang mga foxes. Habang siya ay king class at malakas, wala siyang gaanong praktikal na karanasan. Kabanata 2329. Kinaumagahan, tinanggap na sa wakas ni Hansen ang Extreme Kings Pavilion Pass at umalis sa Night Charm Town. Habang palabas siya, tiningnan niya si Cher na parang gusto niya ito ng husto. Pero hindi siya hahayaan ni Bai Yingshuang na makalapit sa babae ngayon na tapos na ang kanilang kasunduan. Ang blogger rin ay natutulog at walang nangyari pagkatapos itong magising. Hindi alam ni Hansen kung ano ang ginawa nila sa nilalang para makatulog ito sa buong gabi. Sumakay si Hansen sa bloggerin palayo sa Night Charm Town, patungo sa Extreme Kings Pavilion. Nasa malaking panganib siya, at pakiramdam niya ay mailalantad siya anumang segundo. Gusto niyang gamitin ang Pavilion Pass sa lalong madaling panahon. Isinasaalang-alang ang kilalang kasakiman ni Bai, inaasahan naman ng lahat na gagamitin niya ang pass kaagad. Nang makarating siya sa pavilion, ipinakita ni Hansen ang pass para makapasok siya at pumili ng kayamanan na dadalhin niya. Kailangang maghintay sa kanya ang bloggerin sa labas. Ngunit nang makapasok si Hansen sa pavilion, kumunat ang kanyang noo. Ang mga alamat ay nagsasabi na ang lugar ay puno ng mga kayamanan, ngunit walang nakitang mga kayamanan si Hansen habang naglalakad siya sa loob. Mayroong isang grupo lamang ng mga estatwa. Ang mga estatwa ay nakasuot ng royal armor. Kahit na mga estatwa lamang sila, ang paningin sa kanila ay kahanga-hanga pa rin. Ang bawat estatwa ay dapat na kumakatawan sa isa sa mga dating pinuno ng Extreme King. Bukod sa mga estatwang iyon, walang ibang mga kayamanan sa loob ng gusali. Nakakita si Hansen ng isang karatula sa dingding, at napagtanto na ang mga estatwa mismo ang mga kayamanan ng Extreme Kings Pavilion. Sa panahon ng koronasyon ng isang pinuno, isang estatwa ng bagong pinuno ang ilalagay sa loob ng pavilion. Ang mga materyales na ginamit sa paggawa ng mga estatwa ay hindi gaanong mahalaga, ngunit bago ilagay ang mga estatwa sa pavilion, iniwan ng mga hari ang kanilang mga Geno art sa loob nito. Kung ang isang taong may pavilion pass ay mauunawaan ang kahulugan ng isa sa mga Geno arts, maaari nilang buhayin ang estatwa. Ang estatwa ay gagalaw upang ipakita ang kompartimento ng kayamanan sa base nito. Sa loob ng kompartimento ay isang bagay na iniwan ng pinuno. Kung ang mga ito ay mga bagay na iniwan ng mga monarko, dapat ay espesyal ang mga ito. Ngunit ang pag-unawa sa isipan ng isang hari ay hindi madaling gawain, naisip ni Hansen habang tinitingnan niya ang mga estatwa. Kahit na ang bawat estatwa ay kakaiba, lahat sila ay may kapangyarihan at misteryo. Habang mas malapit siyang tumingin, masasabi ni Hansen na ang mga estatwa ay lahat ay humihila sa kanya sa iba't ibang paraan. Lahat sila ay may kanya-kanyang atmosfera. May 79 sa kanila. Ibig sabihin, hindi bababa sa 79 na hari ang naghari sa Extreme King sa kanilang kasaysayan. Ang ilang mga estatwa ay may bato sa harap nila, habang ang iba ay wala. Kung ang isang estatwa ay walang bato, nangangahulugan ito na ang kayamanan sa loob ay kinuha na. Binilang ni Hansen at napagtanto na 3 na lang ang natitira. Karamihan sa mga kayamanan ay kinuha na nangangahulugan na ang mga natitira ay mahirap kunin. May katuturan iyon. Ang Extreme King ay may mahabang kasaysayan, at mayroong maraming mahuhusay na individual sa kanila. Ang pag-unawa sa isang estatwa ay hindi masyadong mahirap. May 3 na hindi pa naunawaan ng sinuman. Iyon ay medyo kakaiba. Tiningnan ni Hansen ang 3 estatwa. Ang mga bloke ng teksto ay nakaukit sa likuran ng bawat estatwa na nagkukwento sa buong buhay ng hari, mga nagawa at lahat. Ang una sa mga estatwa na hindi pa kinukuha ay ang unang estatwa na nakita ni Hansen nang makapasok siya. Ibig sabihin, ang estatwa ay pag-aari ng unang pinuno ng Extreme King, o marahil ang kanilang alpha. Ang pagmamalaki sa sarili ng estatwa ay medyo katawa-tawa. Sinabi nito na ang hari ay minamahal ng lahat. Pinag-usapan nito kung gaano katalino at makapangyarihan ang lalaki, at kung paano kaya ng kanyang mga kamay na sirain ang buong universo.
Sinabi nito na pinatatag niya ang universo sa loob ng bilyon-bilyong taon. Sa totoo lang, mukhang katawa-tawa lang ito. Parang ang Extreme King ang nagpapanatili sa buong universo. Ngunit alam ni Hansen na ang Extreme King ay dating isang menor de edad na lahi lamang. Nang isilang ang kanilang alpha, ang Sacred ang namamayani na superpower. Marahil ay nagsilbi pa nga ang Extreme King Alpha sa mga tao ng Sacred. Napakamalamang iyon dahil nang ipalaganap ng pinuno ng Sacred ang kanyang kapangyarihan sa universo, ang maliliit na lahi tulad ng Extreme King ay nasa ilalim ng Sacred. Sa totoo lang, karamihan sa kanila ay naging mga vassal race ng Sacred. Ngunit ang pinakakakaibang bagay ay ang pisikal na anyo ng Alpha ng Extreme King. Ang kanyang estatwa ay ibang-iba sa mga estatwa ng ibang mga hari. Ang Extreme King ay mukhang kahawig ng mga tao. Ang unang hari ay halos kahawig nila, ngunit ang bahagi ng kanyang katawan ay halatang naiiba. May marka sa noo ng Alpha na mukhang isang nakapikit na ikatlong mata ng isang sky. Ang Extreme Kings ay walang ikatlong mata. Sila ay tulad lamang ng mga tao, may dalawa silang mata na may normal na mga pupil. Ngunit muli, hindi masisigurado ni Hansen kung ano ang dapat na marka. Hindi ito bukas, kaya hindi niya masisigurado na ito ay isang ikatlong mata. May isa pang kakaibang bagay tungkol sa estatwa. Ang bawat ibang hari ay may hawak na espada, kutsilyo, o libro. Ang Alpha ay walang espada sa kanyang baywang o libro sa kanyang kamay, may hawak siyang isang kalabas. Ang lalaking ito ay kawili-wili. Nag-focus si Hansen sa estatwa ng Alpha at ginamit ang kanyang purple eye butterfly para masaksihan ang proseso ng paggawa ng estatwa. Ayon sa paglalarawan ng estatwa, iniwan ng Alpha ang estatwa sa Extreme King's Pavilion. Sinimulan ng Alpha ang tradisyong ito at isinulat ito sa mga patakaran ng Extreme King, at ang bawat hari pagkatapos ay ginawa ang ritual na ito. Kung ang ritual ay hindi na kumpleto, hindi sila ituturing na isang tunay na hari ng Extreme King. Ginamit ni Hansen ang kanyang purple eye butterfly para tingnan ang estatwa, ngunit bago pa siya makapag-aral ng kahit isang bagay, nakaramdam siya ng isang nag-aapoy na sakit sa kanyang mata. Arg! Ibinaba ni Hansen ang kanyang ulo at hinawakan ang kanyang mata. Manipis na mga bakas ng dugo ang tumulo sa kanyang mga daliri. Iyon ay isang malakas na kapangyarihan. Hawak ni Hansen ang kanyang mata, at ilang sandali bago siya gumaling. Hindi na niya ginamit ang purple eye butterfly para suriin muli ang estatwa. Kahit na ang purple eye butterfly ay isang deified beast soul, ang Alpha ng Extreme King ay dapat na isang napakamakapangyarihang individual. Sila ay magiging Diyos din. Ang pagtatangkang magnakaw ng tingin sa estatwa na iniwan nila ay malinaw na isang bawal. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Hansen na gumaling ay malakas. Kung hindi, ang kanyang mata ay masisira. Inilagay ni Hansen ang purple eye butterfly, hindi na niya tiningnan muli ang estatwa ng Alpha ng Extreme King. Sa halip, tiningnan niya ang estatwa ng isa pang hari. Ang haring iyon ay may hawak na libro, at ang kanyang ekstrang kamay ay nasa likuran niya. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa malayo, at nagpapakita ito ng isang nakakatakot na lakas. Pinagmasdan ni Hansen ang estatwa at napansin kung gaano ito kaliwanag. Ang hari ay may itim na mga mata at itim na buhok. Hindi siya nakasuot ng armor ng isang hari, ngunit nakasuot ng puting damit na mukhang elegante. Ang likuran ng estatwa ay nagtatala sa ginawa ng hari. Nalaman ni Hansen na ang haring ito ay tinawag na Haring Wen. Ang paglalarawan ng kanyang mga gawa ay nagsasabi na nakikipaglaban siya sa mga digmaan at inaangkin ang mga lahi, ngunit ang bahaging iyon ng kanyang buhay ay inilarawan sa isang pangungusap lamang. Karamihan sa kanyang paglalarawan ay nagpapaliwanag kung paano niya itinayo ang sistema ng batas at pamahalaan para sa Extreme King. Si Haring Bai ay sumusunod sa mga batas na itinatag ni Haring Wen, tulad ng mga panuntunan sa pagpapalaki ng mga anak ng hari. Sa mga panahon, medyo nabago ang mga bagay, ngunit ang mga panuntunan ay nanatiling halos pareho. Si Haring Wen ay ang pangalawang hari ng Extreme King. Ang kanyang estatwa ay malapit sa Alpha ng Extreme King. Kabanata 2330. Dahil naroon pa si Haring Bai, ang kanyang estatwa ay nakaselyo. Ang mga naghahanap ng kayamanan ay kailangang maghintay hanggang sa mamatay siya bago ipakita ang kanyang estatwa sa pavilion. Ang estatwa ay hindi ipinakita noon para maiwasan ang pagbibigay sa kanyang mga anak ng pagkakataong masira ang estatwa. Kung bakit iyon ay isang masamang bagay, hindi sinabi ng bato. Dahil dito, hindi naintindihan ni Hansen. Ang huling hari bago si Haring Bai ay tinawag na Haring Bao. Hindi gaanong isinulat tungkol sa kanya, ilang salita lamang na mukhang default text.
Natalo niya ang isang lahi at pinalawak ang lawak ng teritoryo ng Extreme King, ngunit ang pangalan ng lahing natalo niya ay hindi man lang nakalista. Ang lawak na kinokontrol ng Extreme King ay na-maximize sa panahon ng paghahari ni Haring Bao, kaya wala nang gaanong espasyo na natitira para sa kanila na umunlad ngayon maliban na lang kung matatalo nila ang Very High o Ancient God. Wala nang magagawa si Haring Bai. Sa katunayan, ang 20 hari bago si Haring Bao ay pawang medyo boring. Pinanatili nila ang kapangyarihan ng Extreme King at medyo mabagal ang pag-unlad. Ngunit ang ibang mga estatwa ng hari ay lahat ay kinuha na. Ang boring at normal na estatwa ng hari na ito ay hindi pa nasa Syra. Kahit na ang estatwa ni Haring Bao ang pinakahuli na lumitaw, hindi gaanong marami ang sumubok na maunawaan ito. Ang simpleng hitsura nito ang maaaring dahilan, kahit na si Haring Bai ay kilala na may mga henyo na anak tulad ni na Bai Wuchang at Bai Ling Shuang. Sila ay mga henyo na may malawak na hanay ng mga talento. May talento rin si Bai Wei, ngunit kulang siya sa katanyagan. Maraming mga anak ng hari na may kahusayan, nakatago lamang. Kung wala silang kakayahan upang makuha ang estatwa ni Haring Bao, dapat itong espesyal. Tiningnan ni Hansen ang 3 estatwa. Hindi niya magamit ang kanyang purple eye butterfly para makakuha ng malapitan na pagsusuri sa mga ito. Kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling mga pandama. Bukod pa rito, kahit gaano karaming pavilion passes ang makuha ng isang prinsipe, hindi na sila makakabalik kapag kinuha na nila ang isang estatwa. Sinubukan ni Bai Wuchang na buksan ang estatwa ng Alpha noon, at hindi lamang siya ang prinsipe na sumubok. Lumingon si Hansen patungo sa kakaibang mukha ng estatwa ng Alpha. Susubukan ko ito. Ang bawat estatwa ay may iba't ibang atmosfera, ngunit naramdaman ni Hansen na ang kanyang atensyon ay naaakit ng kalabas na hawak ng Alpha King. Hindi masabi ni Hansen kung iyon ay isang magandang bagay o isang masamang bagay. Marahil dahil kay Bauer, nagmamalasakit si Hansen sa mga bagay na kahawig ng kalabas. Ang pangalan ni Haring Bao ay may bao dito, ngunit wala siyang anumang armas o kawili-wiling mga bagay sa kanyang mga kamay. Mukhang mahirap siya, kaya hindi iyon ang gusto ni Hansen. Si Haring Wen ay hindi bagay sa estilo ni Hansen. Ang Alpha King lamang ang interesado kay Hansen. Umupo si Hansen sa harap ng estatwa ng Alpha King at tumingin sa mga mata ng lalaki. Sa ilang kadahilanan, ang nakakapresyong aura ng estatwa ay iba ang pakiramdam kapag nakaupo siya. Kung titingnan ni Hansen ang estatwa habang nakatayo siya, ang estatwa ay mukhang maganda at masalimuot na inukit. Ngunit nang umupo siya sa sahig, parang ang estatwa ay tunay na nabubuhay. Parang isang buhay na hari ang nakatayo sa harap niya, nakatingin kay Hansen na parang may ngiti. Ang mga emosyong naiinspirasyon nito ay lubos na naiiba. Nagulat si Hansen. Gumalaw siya ng kaunti sa bato at tiningnan muli ang estatwa. Ang estatwa ay bumalik sa normal. Hindi na ito mukhang buhay. Nagpalit si Hansen ng pwesto ng ilang beses, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nakikita niya lamang ang buhay na aura ng estatwa kapag nakaupo siya ng diretso sa harap nito. Tumakbo si Hansen papunta sa mga estatwa nina Haring Wen at Haring Bao. Pareho silang lahat. Ang pag-upo lamang sa bato ang nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang mga estatwa. Ang mga estatwa ng haring ito ay kahanga-hanga. Napapaisip ako kung paano nila ginagawa iyon. Bumantong hininga si Hansen. Bumalik siya sa kanyang upuan sa harap ng estatwa ng Alpha King at sinuri ang mga damdaming naiinspirasyon ng estatwa. Nang tiningnan niya ang Alpha, isang kakaibang pakiramdam ang nanatili kay Hansen. Ang mga estatwa nina Haring Wen at Haring Bao ay nagbigay kay Hansen ng pakiramdam na nakaupo siya sa harap ng isang Diyos at isang Diablo, ayon sa pagkakasunod. Sila ay umugang ng lakas na maaaring manginig sa buong universo, at ang mga bagay na alam nila ay napaka-misteryoso. Parang kahit ang mga kulupat ng kanilang mga mangas ay puno ng kaalaman. Ngunit ang Alpha King ay naiiba. May hawak siyang kalabas, at mukhang nakangiti siya. Mukhang isang matandang kapitbahay na uupo sa labas ng pinto at naninigarilyo. Hindi siya mukhang isang makapangyarihang tirano. Hindi alam ni Hansen kung naglalako ang kanyang isipan, ngunit naisip ni Hansen na ang mga mata ng matandang lalaki ay mukhang medyo many-okis. Ang Alpha King na ito ay napakakawili-wili, naisip ni Hansen na mausisa. Maingat niyang sinuri ang buong katawan, ayaw niyang palampasin ang kahit isang bahagi. Ngunit kahit saan siya tumingin, wala siyang makitang anumang makahulugang bagay dito. Ang estatwa ay may espiritu, ngunit walang pakiramdam ng banal na kapangyarihan. Napakasimple lang nito. Ang mga estatwa nina Haring Wen at Haring Bai ay nagdulot ng mga damdaming nakakatakot na maranasan. Ang mga damdamin ng Alpha King ay napakahina kung ikukumpara.
Mahirap itong maunawaan. Umupo si Hansen sa harap ng estatwa sa loob ng isang buong araw, ngunit hindi siya nakapag-aral ng kahit isang bagay. Kumunat ang kanyang noo. Hindi niya alam kung dapat niyang isuko ang Alpha King dahil sina Haring Wen at Haring Bao ay may nakakaakit na kapangyarihan. Ngunit talagang nagmamalasakit si Hansen sa kalabas. Nag-alinlangan siya at tumigil sa pagtingin sa Alpha King. Inilipat niya ang kanyang atensyon upang itoon sa kalabas. Tiningnan niya ito ng ilang sandali at nakaramdam siya ng kakaiba. Noon, nang tiningnan ni Hansen ang isang estatwa, nakatuon siya sa hari mismo. Ang kalabas ay isang accessory lamang kaya walang espesyal na matutuklasan sa pagtingin dito. Ngunit kung binago niya ang kanyang pananaw upang itoon ang kalabas bilang pangunahing aspeto ng estatwa, ang hari ay ang accessory at ang mga bagay ay mukhang ibang-iba. Ang mga anak ng Extreme King ay puno ng pagmamalaki. Dala nila ang pagmamalaki sa bawat bahagi ng kanilang buhay, ngunit nakasentro ito sa kanilang mga ninuno. Lagi silang nagpapakita sa kanila ng malaking paggalang. Walang sino man ang mag-iisip na ang Alpha King ay isang accessory lamang o isang alipin ng kalabas. Si Hansen ay isang outsider. Hindi siya isa sa Extreme King, kaya hindi niya ibinahagi ang kanilang mga proseso ng pag-iisip. Seryoso niyang tiningnan ang kalabas. Tiningnan niya ito na parang higit pa ito sa isang palamuti, at sa paggawa nito, ang buong estatwa ay nagkaroon ng ibang kahulugan. Para bang dumadaan siya sa isang gate patungo sa isang bagong mundo. Habang itinutuon ni Hansen ang kanyang atensyon sa kalabas sa halip na sa hari, ang kanyang mga emosyon ay lubos na nagbago. Ang pagkaunawa ay unti-unting sumilay sa kanyang mukha. Habang mas pinagmamasdan niya ang kalabas, mas pamilyar ito sa kanya. Mukhang si Bauer bago siya isilang. Imposible. Ang alpha ng Extreme King ay may hawak na kalabas, at ang kalabas ay isang estatwa ni Bauer bago siya isilang. Naisip ni Hansen na lubos na nagulat. Natukoy ni Hansen na ang kalabas ay si Bauer nga. Ang kahulugan ng kalabas ay naging mas malinaw. Isang mahiwagang hangin ang nagsimulang kumalat at mukhang binabalot nito si Hansen. Ang estatwang kalabas na ito, hindi si Bauer ang gumawa nito, tiyak. Patuloy na tinitigan ni Hansen ang estatwa, ang kanyang ekspresyon ay mabilis na nagbabago.